excited na ako sa coffee date namin ni Miss Corina Sanchez. Carbonara po. Okay, thank you. Enjoy your meal po. Habang inaantay ko si Miss Corina, titikim ako ng pagkain nila kasi foodie ako. Mahilig akong kumain talaga mula nung bata pa ako. Kaya titikman ko ang kanilang carbonara kasi aside from nagluluto ako ng carbonara, kahit saang restaurant, tinitikman ko din kung alin ang mas masarap. Tapos, ire-review ko kung ano ang okay or better. Meron kasi ako sa Instagram ko na MS Miss Rita Avila na okay but better by Rita Avila. Kinukumpara ko yung dalawang pagkain kung ano ang okay at better para hindi na kayo gagastos sa mas mahal, di ba? Alam nyo na kung ano yung mas masarap. Tikman na natin. At ngayon, premyadong aktres, autor at vlogger pa, Rita Avila is in the house! Naku, ang dami mo palang mga pinagkakaabalahan na hindi ko alam. Akala ko artista, yun na, di ba? Tahimik lang, di ba? Tahimik lang, yung pala, author ng children's books. And I'm very interested in one of the books, yung 8 Ways To Comfort with Grace. to Comfort Miseries. I love that. And then, ngayon, vlogger pa siya ng pagkain. Yes. Dami mo namang time, girl. And talking about books, syempre, Oo. meron akong regalo. Ay, may regalo pa ako. Pepe I and love Pilar. it. At meron kang 8 Ways to Comfort with Grace. Ay, I love. Kasi Alam the mo, rest- gawin nga nating requirement to pag nag-guest, kailangan may regalo sa akin. The rest of the books are for kids. Ay, how nice. Pero- 8 Ways to Comfort Yes. with Grace. Pero pwede kasing yung kayong dalawa yung magbabasa. Ay, oo. Kasi I promote and encourage talaga yung bonding ng parent and child. Alam mo, totoo yan. And coloring is one of the Yes. ways. Oh, Ito naman yung Tagalog version. how cute. Wala bang Ilonggo version Ay, dyan? nako, sila ang Kasi nag-Ilonggo magtatranslate. sila. Sila ang magta-translate. Oo. Yan. Nice. English O, o ang Tagalog. kwento ni na Poppy Puti at Mimim Makutim. Sabi na, Mama, what's makutim? Aalamin pa na nila kung ano ibig sabihin nun. Okay, wow! Ang hindi nakikitang pakpak. How nice! Thank you. Where do you get your idea? Mamaya na natin pag-usapan Sige, ng pagiging author niya, ha? O, pakitago, baka bawiin pa. Ilagay na ito sa dapat paglagyan. Okay, so, saan ba ipinanganak itong author na ito? Sa Maynila. Maynila ka talaga. Oo. But only child, right? Yes, yes, I am. Only child. Alam mo, lahat naman tayong mga bata, meron naman talaga tayong nakikita na mga magulang nag-aaway, lahat naman tayo napapalo, lalo na noon. Hindi pa bawal. Ay, bawal ng mamalo. Yung generation nila noon, namamalo talaga, di ba? Oo, parang love language nila, yung gulpihin ka, di ba? Hindi naman ako nagulpi. Pero balita ko, yung yaya mo nagugulpi noon. Dahil sa akin. Bakit? Ano bang kwento? Ang mami ko kasi, namamalo. Oo. So minsan, pag galit na galit siya, super palo siya sa akin, ang gagawin ng yaya ko, poprotektahan ako.
para siya na lang yung mahampas. Oh, how sweet naman this yaya. Tapos minsan, lumindol, iniwan nila ako. Oo. Ako, nandun ako sa loob ng bahay, nanonood ng TV. Oo. Sabi ng yaya ko, Ma'am, asan po si Ana? Ay! Oo. Naiwan sa loob. Naiwan sa loob. Pero only child ka, ha? Okay. Ang magulo, parang ano yun ata ang pinaghugutan ng mga emosyon ko sa pag-artista. Only child na nga, pero hindi talaga sila magkasundo. Yung daddy ko, mahilig uminom, mami ko, mahilig magmadyong. So, sabong yan. Pag Okay. uuwi sila ng bahay, lasing ang daddy ko, dakdak na ng dakdak si mami. One time, nakaganon ako sa kama ko. Sabi ko, sige na daddy, sa isip ko, suntukin mo na para matigil na si mami. It was a noisy life. And pag How old were you? I think I was young. I was as young as 3, 4, hanggang... So, ang bata pala na ganong edad, nakakaramdam na ng tensyon. Oo. Tapos, dumating rin yung panahon na dugo ng dugo daw yung ilong ko, sabi ng yaya ko. Sabi ko, bakit? Kasi pinalo ka ng mami mo noon. Sinugod ka sa ospital. Talaga, yun pala yun. Tapos, yung daddy ko minsan, nagalit rin siya sa mami ko, pinaanuhan niya kami ng barel. Ha? Oo. So, I mean, Sinampo lang kayo ng baril pero hindi naman kayo tinamaan. hindi naman. Oo. Pero syempre, di ba? Oo, syempre. Baril yun. Oo. So parang ang Tsaka strange. bawal na yan sa batas yung ganyang klase. Kung meron lang sana noon, di ba? Oo. Yun, off and on sila. Hanggang sa parang ako na yung nag-decide, nung 11 years old ako, Daddy, Mami, kung maghihiwalay ulit kayo, tuloy-tuloy nyo na. Ang hirap kasi, Corina eh. Ikaw talaga nagsabi sa kanila? Oo, no? ako. Sabi Mabuti ko, hindi ka napalo ulit. hindi naman. Siguro na-shock sila Oo. na nagsalita na. Kasi naman, pag nag-aaway sila, minsan yung mami ko, aanuhan ako ng kutsilyo sa leeg. Nagre-review ako. Nakakaloka naman yan. Oo, naku. Totoo. Tapos siya kasi suicidal din. Tapos yung mahilig mag-drama, na kunwari lalayas, na nakasanayan na namin ng yaya ko. So siguro yung mom mo rin may condition, no? Hindi lang niya alam. I think so. Siguro yung wounds niya, mula nung bata siya, hindi na gumaling. Either, either mental or hormonal or both. Kasi pina-hypnotize siya nung daddy ko. Sabi nung nag-hypnotize, gaano mo kamahal ang asawa mo? So sabi ng daddy ko, bakit? Hindi ko kasi alam kung matatagalan mo siya. Parang iba yung intindi niya sa mga bagay-bagay. Ganon. Tapos, naghihimatay-himatayan siya na hindi na namin pinapansin ng yaya ko. Kasi sanay na kami. Oo. So, syempre, yung mga kapitbahay namin, yung mga kaibigan niya na hindi nakakaintindi, galit sa amin na bakit pinapabayaan yung ng ganyan, di ba? Tapos sabi namin, kasi hindi naman totoo. Yung ganon, yung maraming drama na parang kami, ng yaya ko, kung nag-aaway man sila or ano, kung nanonood kami ng TV, nanonood na lang kami ng TV. Ayun. Ganun na. Oo. So parang escape mo na lang yung TV, right? Tsaka pagkain. At pagkain. Kasi masarap Mataba ka naman nun. sila magluto talaga. Yun naman yung maganda sa mami ko. Oo. Masarap magluto, pati yung yaya ko. So, kain talaga. Oo, Comfort oo. food. So, okay, 11 years old. All that time, mula bata hanggang halos mag-teenager, napapalo. Okay. Dad mo naman, panay inom. Inom. Parang ganon. Okay, panay away. So, how did you survive that? Hindi ko din alam. Alam mo kasi dati ako, nung nag-aaway ang parents ko or malungkot ako or whatever, ako talaga madasalin ako. I don't know, in a way, I think maybe yun ang nakatulong sa akin, Yes. no? Kausap ko yung mga manika ko, ganon. So in your case, TV, I guess, tsaka yung yaya mo. Tsaka, I remember, nagsusulat na rin ako ng mga tula noon. Tapos, may mga pinsan naman ako na every Sunday nakikita ko. Tapos may mga mababait na tita. So doon ko siguro nakukuha naman yung pagmamahal at atensyon. So at least merong rest back na ganon, Yes, ano? oo. Pag binubugbog ng tatay mo yung nanay mo, anong ginagawa mo? Nagtatago?
Nakakatakot kaya. Oo, ganun na lang. Saka maingay. Oo. So, kailan nagbago ba? Nung naghiwalay sila, Oo. Naghiwalay na talaga. naghiwalay. Sinunod nila ako. Oo. Kasi naghiwalay sila, tapos every Sunday, dumadalaw ako sa daddy ko. Oo. Tapos, yun, I grew up with my mom. Patuloy pa rin siya nagmamajong. Minsan, binibitbit niya ako. Ang kasiyahan ko lang ay pag merienda time na. Oo, Kasi papakain na yung... Kasi masarap ang pakain. Ganun lang talaga. Oo. But I hated mahjong so much na one time, tinapon ko yung dalawang Pitsa. pitsa. Mm-mm. Sabi ko sa klase ko na taga Paranaque, malayo bahay mo. Iuwi mo yan ha, para hindi na makita ng mami ko. So mami ko walang alam, galit na galit. After 3 days, bumili ng bagong set. So, Correct. Okay. So, masasabi mo ba na parang lumalaki ka na merong ganoong kamalayan na may sama ng loob ka sa mga magulang mo? meron syempre, hindi mawawala yon. Pero, naisip ko na hindi ako magiging katulad nila paglaki ko. Ayun. Yun, yung parang iingatan ko yung sarili ko. So may at least ganon. Oo, may ganon ako. As early as what? Mga high school. High school, yun. Meron ka ng ganon, ano? So, okay. So, hanggang sa hindi na sila magkasama, may konting katahimikan ng konti, imperfect pa rin, hanggang sa nagsisimula na yung sarili mong buhay. Diba? Kanino ka ba nagmana sa ganda sa nanay mo? Pareho silang mistiso-mistise. Ayun. So, at least may pagpapasalamat tayo sa kanila. And they don't mind you talking about them like this. Ngayon na lang ako nagsasalita talaga kasi wala na sila. Kasi wala na sila. So out of respect noon na buhay pa sila, ayoko namang magsabi. Okay. Mamaya balikan natin. Kasi ngayon, syempre, na may edad na tayo, iba naman ang perspective mo, di ba? Kung bakit sila nagkaganon. Okay, mamaya babalikan natin. Pero, nung nagsisimula ka na ng sarili mong buhay, naging cover girl ka ng magazine. Yes. Ilang taong ka lang nun? 16. Okay. Kasi, yung mami ko, mahilig bumili ng comics. And then? Na-hate ng daddy ko. Ay, mahilig din ako dyan dati. Ayaw niya nagbabasa ako ng comics. Pero syempre, nagbabasa ako. Ngayon, nakikita ko yung mga magazines, ang gaganda ng mga babae, di ba? Sabi ko, ano kaya itsura ko pag nasa cover din ako? So, yung school picture ko, minil ko, sumulat ako sa Women's Journal. And then, I got a call from them. So, sabi nila, ganito pa rin ba ang itsura mo? Opo. Ano bang nilalagay mo sa mukha mo? Baby lotion po. Okay. Yung ganun talaga ka, Oo. Tapos sabi nila, sige, kasi magla-launch kami ng Local 17 magazine, ikaw ang unang magiging cover. Wow! So, yun, from there, nagbunga na yung Saan ka naman na-discover? Wala, yun lang. Nagpadala ako ng Nagpadala ka talaga? picture. Okay. Talagang diba? kailangan may sariling sikap din, ano? Oo. Hindi ko alam na yun ang magli-lead sa print ads. At yun, naging artista na ako. And then, mga TV commercials na ano naman ang say ni mother and father? Yung daddy ko, nagugulat siya kasi mahiyain ako. So parang paano ko daw nagagawa yun. Siyempre, mami ko, gusto niya dahil alam mo na, may sikat. allowance siya. Ay, allowance? Pero naman, may bait naman mami ko ha. Siyempre naman. Yung mapagmahal naman yon, tsaka malinis sa bahay. Magaling ganyan. magluto. Oo. Pero mula nung mag-cover girl ka, nagtuloy-tuloy na commercials. E di kumikita ka. Ibang gaso si mother. Sarap. Oo. And on TV naman, ano ang una mong sabak sa TV? Sa TV, alam mo ba na umextra ako? Yun, I was even younger. Siguro parang mga 17 ata, 18, ganyan. Hindi, tama ba? Anyway, na-extra ako, nakaka-eksena ko si Cesar Montano, na-extra din nung time na yon. Ka-eksena namin si Miss Vilma Santos. Marilu, tingnan mo, tamang-tama ako nakakuha ng bouquet kasi next month kakasal na ako eh. O bakit? May boyfriend ka na ba? Oo. Punta ka sa wedding ko, ha? O sige, basta padala niyo ako imbitasyon. Sandali lang, tatawagin ko. Cesar! Oy, sandali lang ho, Ang ah. boyfriend ko, Guwapo. no?
Kasing ko si Marilu, si Cesar. Hello. Hi. Hindi namin alam na one day, magiging magka-love team pa pala kami ni Cesar. Diba? Tapos may isa ring movie na nakasalubong ko sa eksena naman si Maricel Soriano. Ganun din, may exchange ng lines. Yun, pero kahit nangyari yun noon, talaga hindi ko naisip na papunta ako sa pag-artista. Ayun, biro mo, sabay kayong nag-extra ni Cesar Montano. Yes. Tapos naging magka-love team kayo nung sumikat na kayo Diba? pareho. Oo, grabe, no? Magkano naman ang kitaan noon? Mura lang Mura lang noon. dati, no? I remember, nagtitaping ako noon, 1,000 Oo, a day. a day. Wow. Grabe. Oo, 1,000 a day. Pero may Kuya halaga na Kam yun pa dati. Well, siguro, or sa isang baguhan, Oo. baka naman yun ang normal rate, Oo, diba? at saka tuloy-tuloy naman ang trabaho. Oo. At nagtuloy-tuloy na nga ang karera ni Rita Avila. O, coffee break muna tayo sandali. Mamaya ha, yung iyong critique sa kinain mo kanina. Oo, Oo, mamaya. kailangan malaman natin yan. O, toast muna tayo. Kumusta naman ang binyag sa That's Entertainment kay Kuya Germs? Nako, unang guesting ko na kumakanta ko, ang tigas ko para akong tuod. Tapos syempre yung audience, di naman ako tinitingnan, di nila ako kakilala, di ba? Paano ka napasok doon? Nilagay ako ni Tito Robby sa Dats. Kasi sikat na sikat that time ang Dats na para Yes. bang pag andun ka, kilala ka agad ng mga tao. Oo. So, naninigas ka habang kumakanta? Oo, naninigas ako. Tapos yung mga kaibigan ko naman, sabi nila, oh, baka supladahan ka ng mga tao doon, ha? Sumbong mo sa amin. Eh kaso, first day ko, friendly na agad si Bing, si Jano, oh, halika na, pasok ka na, ganyan. Ayun. Nice experience. Oh, nice experience naman kasi parang yung mga kasabayan mo doon, lahat naman kayo sumikat. Halos lahat Madami, sumikat, yes, di ba? yes. Nakakatuwa rin, pag makita mo yung lineup ng mga, sino-sino nga ba yung mga nasa That's Entertainment noon? Naalala mo? Si Justoni, si Jean Garcia. Yes. Ang dami. Sila. Isko Moreno. Yes, Oh. Isko. Si Piolo. Piolo. That's- Also? Yeah. Oh, and then, sino pa? Ano pa ba? Gretchen. Yeah. Hindi. Wala si Gretchen? nasa Sunday show ni Kuya Germs. I see. Si Lea Salonga. Oh, wow. Naging international na si Lea. Jennifer Sevilla. Yeah, si Lot de Leon. Lot de Leon. Ramon Christopher, kasama rin. Parang lahat yata kayo na sumabak dyan. Parang kulit bulilit, Lahat din sila sumikat, no? Diba? Ang TV. At saka yung talaga may mga fan clubs, yung may mga banners, Oo, pagpupunta sa set. paramihan Sa ng studio. ng fan club at hiyawan. Dahil sa mahiyain ako, sabi nung talent agent ko noon, papa-workshop kita ha, acting workshop. Sige. Kasi wala pa akong planong mag-artista, as in wala. Tapos, workshop ako sa Actors Workshop Foundation, nila Loris Guillen, Gina Alahar, Peke Galiaga, ganyan. One time, tumawag si Robitan. Meron ba kayong marerecommend na bagong artista? Meron kaming estudyante. Ito, tingnan mo. Yun na. Nag-meet kami ni Robitan, after a week, nag-sign na ako ng contract. Aba, Ganun lang kadali. Paano mo naman alam na marunong kang umarte? Habang nag-workshop ako. Oh. Kasi nga, di ba, mahiyain ako. Oo. Pero nung nag-workshop ako, naiisip ko na, kaya ko pala. Pwede pala akong umarte. Kasi, ang dami naming hugot at eksena sa bahay. Puro drama. Oo. So, sanay na ako dito. Yes. Hindi ba Madaling parang umiyak. gano'n, Okay. And siguro may kasama na rin doon yung mahilig kang manood ng TV, right? Kasama ng yaya mo. Yes, at saka yung comics. At saka yung di ba? comics. Oo. So, I guess may pagka-artist na rin talaga. Mahilig rin ako mag-drawing noon. Oo, correct. Yeah, you said, Oo. di ba? Na talagang merong artist streak talaga sa pagkatao mo. Yes. Ayun. At saka sa Seiko naman, dahil contract star ako, tuloy-tuloy rin yung pag-shoot namin. And talking about Seiko, okay, so hindi rin naiwasan ang pagpapasexy. Yes. Pero nag-umpisa ako, alam mo ba, drama ang una kong movie sa Seiko, yung The Sisters. Ay, Charito kilalang-kilala ka Solis, doon. Yes. Barbara Perez, si Pinky Suarez yung kapatid ko doon, Ricky Davao. Lalaki ng mga artista, yung nakakatuwa silang katrabaho. Doon pa lang sa The Sisters, parang napansin ka na. Yes. Diba? Sa Famas? Sa FAMAS na site ako,
Siyempre, ang sarap sa pakiramdam dahil unang drama ko, napansin agad. Yes, yes, yes. And from wholesome, eto na. Nauso na, hindi na maiwasan ng marami kahit ayaw nila yung pa-sexy. O paano mo naman narendahan yung mga ganon dati? Rufino, meron ka bang kinakatakutan ng gabing yon? Bakit bigla ka umalis? Di ka man lang nagpaalam sa akin. Parang ano yan no? Yung hindi ka makaka-graduate ata kapag hindi ka nag-sexy. Oo. So lahat ginawa ko na action, comedy, pabagets, hanggang sa nag-sexy na. Yung sexy-sexy naman namin nun, puro two-piece na yung parang pinaka-sexy. Tapos yung mga love scene namin nun, may mga takip kami dito, likod-likod lang. Oo. So, akala lang ng tao na talagang... Oo. So, kinakaya kasi wala Hindi naman naman talagang, totoo. wala naman talagang nilalabas. Ang mas malala nun actually, mga write-ups, yun ang mga iniiyakan ko. Ay, ang lupit ng press dati. Ngayon medyo mas mabait na sila. So, pero dati, grabe, pati ako naging biktima rin yan. Kinaibigan ko silang lahat. Oh. Di ba ganun ang mangyayari? What was the worst said about you? Na masyadong yung basta kunwari yung thing nung guy, Oo. nung co-actor ko, sinukat ko, yung mga Ay, ganon. may Or ganyan. nakita daw ako sa isang condo na parang call girl ako na nagpupunta ako doon. Sabi ko, hindi ko nga alam yung condo na yan. Oo. So, syempre, ang masakit doon, naniniwala yung mga tao. Oo. Tapos, when they get to meet me, sasabihin nila, bakit parang iba ka naman kaysa doon sa nababasa namin? Pero yung pinakamasakit pa, yung isang kaibigan ko, mas naniniwala doon sa nabasa niya kaysa sa akin. Kasi parang, hello, ako na nga yung nagsasabi sa'yo. Ganyan. Okay. So the movie press was really bad. At saka hindi, pero alam mo, yung movie press noon, may ilan sila na hindi na nila sinusulat yung pinapalabas ng Seiko. Sinaawa na daw sila sa akin. Oh, really? Tumatawag ako noon, Tito Oski, ba't naman ganun? Ganyan. So part ng promotions, ang ganong klaseng kalaswaan, Yes. sa promo. Sa promo Yes. at sa mga salisalita. Parang clickbait. Parang Di clickbait ba yung ngayon. mga journal noon, yung tinitinda sa streets, yung mga title, di ba? Parang nakakashock. Parang noon, yun yung mga clickbait. Correct. Bale, gaano ka nakatagal na artista ngayon? I started late of 1986. 86? So, makes more than 30 Halos years. sabay tayo pala nagsimula. Ay, talaga. Oo, 86. Pagkatapos ng revolusyon. Hindi Hindi ba? Wow, 30 years. About 30 years or more, no? At sa loob ng 30 taon na yon, wala ka namang pagsisisi na pinasok mo yung industriya. Wala naman. Parang, yun na yung, doon ako nilagay eh. Andun na ako. So, I might as well do my best. At saka, syempre, kailangan natin ng trabaho. Na-prove ko na rin yung sarili ko sa pag-aarte. Oo. At may kumukuha pa rin naman. So, I'm Correct. staying. Oo, correct. Kasi sayang din naman, ano? And in the process, syempre, meron ka ring Asian TV Awards Best Actress. Yay! Ano nga ba yun? Teleserye? It's a telemovie sa TV5. Oo. Period siya. Ng mga naka-Maria Clara costumes kami. Directed by Mario O'Hara. Ilang pages ng tula ang pinamemorize nila sa akin 2 weeks before the taping. Tapos, drama. Ganyan. Drama siya. Ayun, okay. Tsaka, naging exciting din ba ang love life mo? Ganon eh. Parang hindi masyadong swabe yung tanong, ano? Kumusta naman ang love life? Sa 30 years sa pag-aartista, ang daming pogi. Oo. Pero may boyfriend kasi ako na hindi artista. That whole time, Almost. really? Yeah. Napaka-faithful mo naman. Talaga? So, yung mga leading men ko na lilink sa akin, wala. Yung parang, kaibigan, ganyan. Marami ang nag-aakala talaga na kami ni Just Tony, di ba? Oo. Kasi ang tagal naming nag-love team. Yes, oo, totoo, oo. Ang tagal nyo nga nag-love team, you mean hindi kayo nagkatuluyan ni Just Tony Alarcon? Wala, kahit
crush lang, wala. Kinikwentuhan ko pa siya ng boyfriend ko. Totoo. Wow. So you're that kind of person. You're so, like a one-man woman. Oo, parang ganun, ano? Ito rin ba yung napangasawa mo? Ay, hindi. Teka muna, nagulat naman ako Oo, doon. sakit. Ay, masakit. Masakit. Akala Kailangan ko natin yun eh. uminom ulit ng kape. Yan ang kasunod. Kailangan Yan yung na. hintayin. Bakit sila hindi nagkatuluyan? Parati kong sinasabi sa aking mga pamangkin na babae. Bata pa lang sila. 20 pa lang sila ngayon. Pero mula 5 years old, sinasabi ko na, get married at 30 to 35. Oo. Di ba? Tama. At ikaw, non-showbiz boyfriend, teka muna, bakit kayo nag-iwanan? Ewan ko, basta 14 years kami, kala ko talaga siya na, basta may nangyari sa kanya na ayaw na niya akong madrag, ganon. Okay. So, pareho kaming malungkot at umiiyak when we separated ways. Oh. Sad naman. Okay, and then, so, parted ways. Pero may nakilala ka ulit. Yes, hindi ko alam na nasa tabi-tabi lang. Okay. Nakita mo sa kanto? Ganun ba yun? Nakipagtagayan ka sa kanto? Hindi, siya yung director nung soap ko. Oh, okay. He's younger, si FM Reyes. Yes. Yeah. He's younger than me. Tapos, hindi ko iniisip na magiging boyfriend ko siya kasi nga mas bata. Tapos parang ayoko rin naman ng taga-showbiz. Eh wala, we became friends, nakilala ko, ganyan. Okay naman, mabait, matalino. Oo. So, At yun na yun. Oh, yun na pala siya. Ayun. And since then, ano, siya na parate director mo, what? Hindi naman. Ay, hindi naman. Hindi. Okay. Hindi kayo package deal. Ay, hindi. Yun nga iniisip ng iba na, bakit hindi ka sinali? Siya nagdidirect, hello. Hindi kami ganon. Hindi ganon. Yung ipipilit, Oo. no? Tsaka pag kinakasa ko na siya yung director, sasabihin niya, tawagan niyo yung manager niya. Hindi ako makikialam dyan. Ayun. So does it work na, na you're in the same business, sometimes you work together, same movie, hindi naman kayo may tension dahil doon? Ay, hindi naman. Pero kasi nung una, nung bago pala kami mag-boyfriend, medyo naging problema siya. Yung I think hindi masakyan ng ibang tao na naging kami. So may mga paninirang nangyari. Nakesyo, pa-star daw ako, pa-diva dahil girlfriend ako ng director, ganyan. Na iniyak ko din kasi hindi ko naman gagawin yun, Corina. Yung yung boyfriend ko, nun siya, he's also very, very quiet and shy. Yung na parang... And proper. Yes, yes. Oo. We don't kiss asses, di ba? So, umiyak ako dun sa taong dapat kausapin na hindi ko po sisirain ang pangalan ko nang dahil lang sa ganyan. Minsan hindi mo alam kung kailan ka parang kaiinggitan. Kaya from then on, pag magtatrabaho kami, sabi ko sa kanya, huwag na tayo magsabay kumain. Pag nasa set, artista ako, director ka. Ganon. Para wala na lang gulo. Apektado ka pa rin talaga sa sinasabi ng ibang tao? Hindi nun yun. Noon. Oo. Pero ngayon hindi na. Depende. Hindi na. Depende. Okay. So, ay nako, basta ang prinsipyo ko, pag kinaiinggitan ka at sinisiraan ka, dead ma. Oo nga Oo, dapat ganun kasi life is short. Yes, yes. Hindi ba? At saka by now naman, syempre, di ba yung kilala natin yung sarili natin? Yes. Kumbaga, mas confident na tayo Right, Kung right. ano tayo, sino tayo. Correct. And 37 ka na, Day, nung ikinasal ka. O, ano ba naman yon, di ba? Ano masasabi mo ng late marriage? Yung ganyan, 30 plus, hindi ba mas maganda? Mas maganda kasi mas Oo. mature ka na, nagawa mo na yung gusto mo, Yes. nung dalaga ka pa, di ba? Oo, hindi ba? Tsaka parang kilala mo na yung sarili mo, kumikita ka na ng sarili mo. Mas independent ka. Right. Humihingi ka pa ba ng pera sa asawa mo? Hindi na, kasi meron ka sarili Nagbibigay mo. siya ng household money, Expenses. syempre, ganyan. Pero sanay naman ako na gumagastos sa sarili ko. Yes. So hanggang ngayon, pag may gusto ko, I don't ask. Right, right. Ang swerte nila sa atin, ano? Oo. Oo. O ngayon, eto na. So, love, love, love. Naging love triangle. Ang ka-triangle nila, isang manika. Isang manika. Meron siyang alagang manika. Alam mo, mahilig din ako sa doll. In fact,
Hanggang ngayon, meron pa rin ako yakap-yakap. see? Natutulog ako. Marami kaya tayong ganyan. It's very therapeutic. So, maraming hindi nakaintindi na meron kang pet doll, okay? So, parang, paano ba nangyari yung lumabas na parang nasisiraan ka ng bait? And this is Mimay. This is Popoy. And this is Pony. Ganito yan. A year after na kinasal kami, bibili kami ng regalo sa pamangkin ng asawa ko. Nung nakita namin yung dolls, sabi niya, kabili rin tayo para sa atin. Laro-laro lang. So, yun lang yun. Okay. Tapos, binigyan na namin sila ng parang yung kanya-kanyang pananalita nila. Direktor at artista, di ba, nagsama, so creative yung mga utak. So, sila yung parang katatawanan namin, mag-asawa. Anyway, nung nagkaroon ako ng miscarriage, syempre, na-news, tapos, ang present kasi, yung mga eksena ko naloloka. Tapos, meron pa silang parang crib na wala namang baby na gumaganong-ganon. Ginawan talaga nila ng kwento. Oo. So, natatak sa tao na nabaliw ako talaga. Yun eh, na hanggang ngayon, meron pa ring naniniwala na, di ba may, mental, problem? Totoo ba? Hello. Yung sabi ko, mas meron silang mental problem. Oo, Kasi totoo. paano ako nakapagtrabaho ng maayos? Paano ako nakapagsulat ng mga libro? Alam mo yun, paano ako nabuhay ng ganito kung ako ay may problema? Sa isip. Talagang, alam mo, I think it's because you're a celebrity couple, no? Kasi sikat yung asawa mo, sikat ka rin. So I guess magandang pag-usapan na yung isa nababaliw. Kahit nga siya eh. Oo. Kasi minsan dala niya yung doll sa set. Di ba, sabi niya, quiet na kayo, natutulog yung anak ko. Kalokohan. Oo. Pero merong nagseryoso na naloloka na rin daw yung asawa ko. At least magkasundo kayo. Sa mundo ninyo, di ba? Wow. So, miscarriage. Meron akong kaibigan na nakunan din, At ang kwento niya sa akin, sabi ko, anong feeling nun sabi niya, Corina, kahit na 3 months pa lang yan at nawala sa'yo, para ka na rin namatayan ng anak. Ganon daw ang feeling. Oo. Must be horrible. Ilang buwan ka na nun? Parang 2.5, Oo. nawala ng heartbeat. Oo. So, ayun. So, how did you cope? Pinag-drawing ako ng mandala, pinag-color ng mandala ni Eric. Kasi pag nasa taping na siya, you finish this, titignan ko mamaya. So, andun lang yung focus. Kasi, syempre, friends and prayers, di ba? Right. Ganon. Tapos after a year naman, nabuntis na ulit. Yun na, nabuntis ako at nagkaanak na. Ayun. And that was when you were 42. Okay. Pero, hindi ko rin maisip hindi ko rin ma-imagine na ito na, masaya na, nagbuntis na ako ulit. Full term. Full term. He was born with a congenital heart disease. And gaano na siya katanda noong nawala siya? 3 weeks old. 3 weeks. Hirap naman nun. Yeah, yun na yung darkest na nangyari sa akin. Really? That was hard. Okay, so I guess kahit si Direk, hirap na hirap doon. Nagte-taping siya noon, kaya pag sa taping, lagi rin siyang umiiyak. And how did you survive that? Nagpapapunta ako ng mga kaibigan. Gusto ko lagi may kasama kasi pag nag-iisa ako, malungkot eh. Siyempre. Tapos sabi ko sa manager ko, balik na agad ako sa work pag meron. Para malibang. Siyempre. Ganon. Tapos, yun na yung nagsulat ako ng ways para yung tamang paraan ng pakikipagramay. Kasi I noticed na may mga sinasabi ang mga tao or may mga nagagawa sila na mas nakakasakit. Correct. So, Sabi nga, manahimik ka na lang. Oo. Kasi Or wala ka namang masasabi. touch lang, hawakan mo lang, Oo. gano'n. Kasi, ayun, nagkwentuhan kami ng mga ibang namatayan din at pare-pareho kami Totoo. ng nararamdaman. Doon sa libro mo na 8 Ways, no? Nakakaalala ka ba? Ano yung naaalala mong 3? Okay. Huwag sasabihan ang isang namatayan ng move on. Ay. Ang pakiramdam ko doon, parang gusto ko siyang suntukin. Oo. Dapat maka-move on ka na, yung gano'n. Oo, no? parang wala namang pwedeng makialam sa nararamdaman ng isang namatayan, di ba? Kasi people say that
for their own comfort. Maybe. Diba? Yung ayaw nila ng may malungkot. Kala nila nakakatulong Pwede mo bang sila. sabihin yun sa naghiwalay na magjowa? O pareho din yun? Kasi iba yung namamatayan ka, ha? Oo, parang mas masakit yung namamatayan. Oo, lalo kung anak. Ayun, tapos alamin mo kung anong pangangailangan niya at that time. Kasi pwedeng walang mag-grocery for her dahil namatayan siya. Or kung gusto lang niya ng companion, kahit hindi ka magsalita. Ganyan. Tapos, the best para sa akin is touch. Hawakan mo lang kamay, walang salita. Mas comforting yun. Totoo yun, ano? So, anyway, this book, para kayo po'y nakakaalam din, is available in St. Paul's. Yes. St. Paul's, Bookstores. what is the title again? It is 8 ways to 8 ways comfort with grace. to Comfort with Grace. May Tagalog version din siya. Yes, okay. So yan, kailangan meron kayong kopya niyan. Ako may kopya na ako ngayon. So, kaya naman, ang dami niyang oras para sa sarili niya, di ba? At sa mga gusto niyang gawin para sa sarili niya. Pagkatapos lagpasan ang lahat ng mga bagay na yan, eto na ang Rita Avila of today. That's next! Ay, tuwang-tuwa ako kapag nalalaman ko na, ang isang tao, habang sila'y nagkakaedad, fabulous pa rin, at marami pang nadidiscovering mga nakakahiligan or nadidiscover ng mga new passions, o kaya mas may oras na para sa ibang mga bagay, right? Hindi ba? Halimbawa, pareho pala kami ni Rita na nasisiraan na ng bait dahil sa mga pag-aalaga ng mga aso't pusa. So, yan ba'y dahil sa wala kang anak o hindi naman? Bata pa ako, laki ako sa mga hayop sa bahay. Okay. May mga- Ay, pakisabi kung anong klaseng hayop, baka kung sino ang pinag-uusapan Hindi mo. naman taong hayop. Ay, hindi naman tao. Okay. Nagkaroon kami ng mga dogs, cats, rabbits, chicken, goat. Yan. Okay. Bird. Mabuti kung makain ka ng fried chicken. Kinakaya ko pa. Kinakaya mo ba naman? Oo. Kasi kung minsan kapag nahilig ka, di ba, hindi mo na maisip na kainin din sila. So, right now, Rita has 11 dogs and 7 cats. Right? Yes. So, May ano-ano turtle- mga breed may yan? turtle pa, may fish pa. Turtle, fish. Yung breed, may Labrador, may toy poodle, tapos yung iba mga crossbreed na. Tapos nag-aampon din kasi kami kaya dumami. Ayun. So, may mga aspin Yes, din. yes. Ayun. Ay, totoo yan. Kailangan talaga, kahit yung mga hayop sa kalye ay nire-respeto at inaalagaan. Tsaka matalino at tsaka sweet ang aspin. Ay, oo. Very loyal. May favorite ka doon sa 11 na mayroon kayo sa bahay? Meron, syempre. Hindi mawawala yun. Sino? Si Oriela, yun ang pangalan niya. Baby pa lang siya, gusto ko na siya. So hanggang lumaki, pareho kami ng expression. Tapos pag kinindat ako siya, kikindat din siya. Tapos nagsismile siya. Tapos pag yung mga ganun ako, gaganon din siya. Ano siya? Si Oriela. Yeah, what breed? May halo na yun eh. Pero yung father niya, Labradoodle. Labradoodle. Cute. Oo. All white. All white na Labradoodle. Wow. Aren't they like talagang love, ano? Ang hirap lang sarap ng kapag namamatayan ng feeling. Yun nga dog. lang, yun nga lang. Oo, yun lang ang masakit. But when you love, there's pain. Sabi nga nila. Okay, so, but in your case, anong masasabi mo pagkatapos ng nangyari lahat sa'yo, no? Napag-usapan mo yung mga magulang mo kanina. You've come to terms with it now that you're older, at wala na sila pareho, kung bakit sila ganon noong bata ka. Ang iniisip ko na lang dyan ay may kanya-kanya kasi talaga tayong sugat. Wala, hindi lang talaga nila nakuhang pagalingin ng sugat. Hindi sila nagkaroon ng suporta para sa isa't isa. Kaya nagkagano. Parang ganun lang. Kumbaga parang biktima din sila ng kanilang circumstances. Kaya parang ganun. Pero at least ipinanganak ka. Yeah. Hindi ba? At naging matagumpay ka naman dahil sa sarili mong sikap, right? And then sabi mo nga, we can only be an improvement of our own parents. And it's a choice, Karina.
Diba? Kahit ano pang nangyayari sa buhay mo, wala tayong pwedeng pagbintangan. Right. Choice mo. Correct. Kung gusto mong pagbutihin ng sarili mo. Correct. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi mga magulang ko ganito, ganyan. Eksakto. Okay. So, itong pagsusulat mo naman, ano ba yan? Is that parang outlet? Outlet bang magsasabi? Pwede. Pwede. Kasi elementary pa ako, mahilig na ako magsulat. Oo. So hanggang ngayon, kaya kahit sa social media, mahilig akong magbigay ng payo or bagong kaalaman, ganyan. Why children's books? Because of my baby. Oo. Tapos parang through my books na extend ko yung pagiging mother ko to other children. I see. Ay, pagsasaluhan namin ni Pepe and Yes, Pilar yes. ang pagko-color ng mga books ni Rita Avila. And really, St. Paul's din mabibili lahat ito? Yung isang batch sa online sa Shopee. Sa Shopee meron. Ayan. It's great bonding time, ha? At saka natututo sila magdisiplina, paghawak ng crayons, coloring within the lines. So great bonding for parents and children. Ang galing naman, so dedicated to, pinangalanan mo ba siya? Who? Your child. Yung miscarriage? Yes. Yeah, si Enyo. Enyo. So Tapos dedicated to Enyo. yung namatay naman na baby, si Ilia Yesu. Ayun, okay. So, well, hindi nakataka-taka na aside from being an artist and of course an author, she now also is a vlogger. Who isn't? Everybody's a vlogger. Hindi ba? Pero ang kakaiba yung vlog ni Rita. Kasi sa kanya, pag food critic. Oh, Sarap eh. sarap, di ba? Di ba? So, Tikim-tikim. dinire-diretso mo na. Bakit? Why are you encouraged? Because ang dami mong engagement. Kasi mahilig ako kumain, tapos ng pandemic, di ba? Order lang ng order ng food, kasi wala akong ginagawa. Right. Tapos noon pa, nagkaroon din ako ng column sa Philippine Star. Nagsusulat pa rin ako tungkol sa pagkain. About food. Kaya nangyayari na yung pag pumupunta ako sa isang restaurant, nagbibigay na sila ng food. Totoo, oh my God. Isa sa Parang mga kang Michelin benefits. star. Yes, noon. Pakinabangan nga ang HRM course. diba? Natapos mo yung kurso Natapos mo. ko. Galing, kahit nag-aartista na. O hindi ba? Okay, so eto na. Tayo ay mag-food tasting testing. So ito ay carbonara. Huwag na natin sabihin kung nasaan tayo. Hindi ba? Para masabi mo yung masasabi mo. Okay, let's taste test. Nagluluto rin ako ng carbonara eh. Kaya, Ano ang sikreto ng carbonara mo? sikreto. Ay, it's a secret! Ang daya! Okay, as a punishment, because ayaw mo sabihin sa amin ang sikreto mo, padalan mo ako ng carbonara mo, Rita. Marami akong invento. Yes, do please. O, ayan. Sarap. Okay. Yung ginagawa ko kasi, kung okay or better. Wala naman akong pinipintasan sa lahat ng nilalabas ko. Right. So, okay is good. So, better is better. Sometimes, sa dalawang magkaibang restaurants, sometimes naman, yung dalawang pagkain nila. Right. So, ano yung better? Okay, this one? Yeah, it's okay. It's okay. Because I like it creamier and there's more sauce. Personal choice ko yun. But it's okay. Right. It's actually very malasa. But I get what you mean. You really like it al dente, Yes. syempre, and more Saucy. saucy. Yes. Ayun. Kaysa ito, But it's good. Kasi Medyo marami dry. na ako natikmang carbonara sa iba. I really don't like. Oo. So I'm being honest, I like this. O, di ba? Ipauwi na yan sa kanya at iba pa. Ang galing! Nagluluto din ako pero ayaw kong ipa-taste test sa kanya. Wag na lang. Ikaw na lang ang magpadala sa akin. Promise mo yan. Carbonara Maipit ka na. talaga. Carbonara, Okay. why not? You like Or tocino? pwede rin. Kung ano man ang ipadala Sige. mo. Hindi ba? You are such constant gardener. Parang ganon. Feeling ko. Parang ikaw, kunwari, parang hardin, di ba? Magtatanim ka, ang ganda-ganda lahat. Tapos yung, hindi mo maiwasan, mamamatay yung damo. Ang gagawin mo, tapal ulit. Bagong damo na naman, dilig tayo ulit. Tapos ng meron naman buhay. nalagas na mga, walis. Para ang Yes. hardin. That's how I see you. Parang,
constant gardener. Tama-tama para tayo nasa hardin ngayon dito. And I'd like to congratulate you for that. Thank you. Para kang graduate ng life. Yeah. But life is just beginning. Ang dami pang ginagawa. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng mangyari talaga. Ano naman ang masasabi mo? Panghuling salita na lang sa lahat ng nakikinig sa atin na nakita nila parang tao ka lang din, di ba? Na maraming pinagdadaanan, kahit nakikita ninyo sa pelikula, telebisyon, may pinagdadaanan ding mga trahedya sa buhay at mga pagsubok. Ano ang mapapayo mo para tuloy-tuloy lang ang buhay para sa kanila? Harapin ang kalungkutan. Kasi talagang habang buhay tayo, merong pagsubok. Pag sobrang tayong saya, patay na tayo noon. Correct. Palipasin nyo lang yan. Magbabago at magbabago ang ihip ng hangin. Lakasan nyo yung loob ninyo. Kapag feeling depressed, di ba, magpaka-depress ka, di ba? Ganun lang yon. Kasi tatayo-tatayo naman eh. Parang bihira naman siguro yung gusto na lang niya talaga depression palagi. Di ba? And there's always hope. There's so many things to do in life. Tawag kayo ng friend, magtatatawa kayo, ganyan. Kumain like me. Yan. Ayun. Tutulungan mo rin ang sarili mo. Oh, yes. Correct. In the end, kaya nga nauso yung love yourself, di ba? Yun lang talaga rin. Kasi kung kahit tulungan ka ng ibang tao, kung ayaw mong tulungan ang sarili mo, wala din. I love yourself. Cheers to that. And thank you, Rita Avila. Thank you. Cheers! Cheers. Naku, imbes na uminom ng kape, kakain muna ako ha, sandali. Masarap ito.